dapat ma-practice mo yung stop and start technique. Bakit stop? Kasi kapag nararamdaman mo na nandyan na, eto na, lalabas na, kailangan tumigil ka muna. Kung kailangan hugutin mo yan, hugutin mo muna. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, wag nyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video is another concern video po. Ang sabi niya is, Ma'am, ano po ang gagawin para tumagal sa pakikipag nang walang ginagamit na anumang gamot? Okay, kung nasa 2 to 3 minutes naman bago ka sumabo, I mean, dire-diretso mong binabayo yung partner mo, wala namang masama doon. That is normal. Kung 2 to 3 minutes na tuloy-tuloy. Pero kung below naman doon, like wala pang 1 minuto, ang bilis mong makatapos, diyan ka na sa premature ejaculation papasok. Meaning, hindi mo pa ini-expect or ayaw mo pa. Sobrang sandali lang, pero ayan na, dumarating na. Number 1, na better na gawin mo dito para mas mahaba pa or mas ma-enjoy nyo pa yung inyong paglalabing-labing, better na bago ka sumabak, dapat magsarili ka muna. Kasi always remember, yung una, palaging mabilis yan. So kapag sasaba ka na sa kanya, pwedeng makatulong yan para mas humaba pa yung inyong labanan. So magsarili ka muna. Once na nakatapos ka at naging successful yan, sa pangalawa niyan, medyo mahaba na yan kasi may delay na ng konti yan. Pangalawa, pwedeng gumamit ka ng condom. Sa pamamagitan nito, dahil naka-cover ang iyong alaga, of course, mababawasan ang sensation nito kapag may balot. That means, hindi siya direkta na tumatama doon sa skin mo. Yung sensitivity, medyo nalilest. So, kapag nabawasan ang sensitivity nito, of course, nandoon yung possibility na bumagal ang pagtatapos mo. Pangatlo, dapat ma-practice mo yung stop and start technique. Bakit stop? Kasi kapag nararamdaman mo na nandyan na, eto na, lalabas na, kailangan tumigil ka muna. Itigil mo muna yung concentration mo at yung ginagawa mo doon. Kung kailangan hugutin mo yan, hugutin mo muna. At bawasan mo muna yung sarap na nararamdaman mo dyan sa isip mo. Isipin mo muna yung mga kaaway mo dati. Isipin mo muna yung mga utang mo. So that way, maiiba yung focus mo. So ang mangyayari, mawawala yung sensation or stimulation dyan sa brain mo. Then, kapag bumaba na ng bahagya, pwedeng mag-start ka uli. Kaya tinawag siya na stop and start technique. Mararamdaman mo naman yan na malapit ka na. Kapag nararamdaman mo na yon, simple, tumigil ka. At kapag bumaba yung sensation, then mag-umpisa ka uli. So parang ang mangyayari dyan, pinopause mo lang siya ng panandalian kapag nararamdaman mo na malapit ka nang mag-big O. Mag-focus ka muna sa iba. I-extend mo muna yung pagpo-foreplay mo, yung paghalik mo sa partner mo, or yung paghawak-hawak. For sure, mas masisiyahan pa yung partner mo kasi ang mga babae, gusto niyan yung mahabang paglalaro sa kanila. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pang babae, meron din po tayong pang lalaki. Next technique, ito naman yung tinatawag na squeeze technique. So anong gagawin mo? I-squiff mo yung shaft, yung pinakadulo ng alaga mo. Kapag nararamdaman mo na malapit ka na, of course, suhugutin mo ito. Yun yung maganda doon kasi may control ka. So, dapat pagka in-squeeze mo ito, make sure na madiin. Huwag yung parang in-squeeze mo lang, tapos baka lumabas yan kapag medyo maluwang. Kasi mas magti-trigger yung sensation yan. So, dapat madiin para mo siyang sasakalin. Para yung erection nun, partially goes away. Mga 30 seconds mong gawin ito na ini-squeeze mo siya at huminga ka ng malalim. Dapat alam to ng partner mo para wag kang mahiya sa partner mo. Kasi minsan, nakakababa ng confidence ito sa inyong mga kalalakihan. Ayaw nyong malaman ng mga babae
na mabilis kayong makatapos. So, make sure na kino-communicate nyo ito ng tama sa partner ninyo para naiintindihan niya yung mga ikinikilos mo. And of course, possible natutulungan ka rin niya. Instead na ikaw ang gagawa, baka siya na lang ang gumawa nito. Panghuling technique. Karamihan, kapag mabilis nakakatapos ang isang lalaki, possible na mahina po ang kanyang pelvic floor muscles. Yang muscle na po yan po yung nagkokontrol kung bakit minsan mabilis tayong makatapos. Baka hindi po praktisado kaya mahina po ang inyong pelvic floor muscles. So, ang pwede nyong gawin is yung Kegel exercise. Meron po akong video na ginawa about Kegel exercise kung paano po ninyo gagawin yan. Para ka lang nagpipigil ng ihi niyan for about 10 seconds, then magre-release. Napakadali. Pwede nyong gawin yan ng nakahiga, pwede nyong gawin yan ng nakatayo. So, kapag napalakas po ninyo ang inyong pelvic floor muscles, malaki po ang chance na mas gumanda ang performance ninyo at mas tumagal kayo sa bakbakan. Kasi mas malakas po ang control ninyo kapag mas healthy po ang pelvic floor muscle. Sa mga babae naman, maganda rin pong gawin ang Kegel exercise na ito dahil nakakatulong ito para mas sumikip ang ating pechay. And also para maiwasan yung mga buwa na sinasabi sa ating mga kababaihan. Napakadali po ng exercise na yan at hindi po matagal. Kaya pwede po ninyong gawin yan, mapababae at mapalalaki man. So, yung mga technique na napag-usapan natin, kailangan i-practice po ninyo yan para pumasok, kumbaga, sa sistema nyo. At once na na-adapt na yan ang system ninyo, madaling-madali na lang po ninyong gagawin ang lahat ng yan. So, may nakuha ka bang tips sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mo ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!